Good day everyone. I am Baishan Samod and today I'm going to discuss the role of social workers in transition of arm to barm. The first is the DSWD arm. So, ang DSWD arm is under the regional law of Muslim Mindanao Autonomy Act of number 287 known as MMAA 287. The Autonomous Region and Muslim Mindanao had its own regional social welfare and development office or equivalent task with the social welfare functions. Ang DSWD arm, ang Regional Social Welfare Office, ang dating Autonomous Region ng Muslim Mindanao na itinatag sa ilalim ng MMA 287 na may sariling regional authority ang arm. Pero nakikipag-coordinate pa rin sa National DSWD para sa mga programa tulad ng feeding at welfare services. Known as the social work profession is nakaayon siya sa RA 4373, kaya ang trabaho ng social workers doon ay umiikot sa casework, group work at community organization. Noong pinalitan na ng BARM ang ARM noong year 2019, ang dating DSWD ARM ay inilipat at inaayos bilang MSSD or known as Ministry of Social Services and Development, MSSD. So dahil dito nagbago ang structures and authority at priorities na sinusunod ng social workers sa panaong DSWD arm. Ang roles ng social workers ay nagbibigay ng counseling, psychosocial support, referrals at pag-coordinate ng services for the individuals at pamilya. Magpapatupad ng mga social protection at livelihood programs na tumutugon sa crisis, disasters, and displacement lalo na sa conflict-affected areas within the area. Dahil marginalized at malayo ang maraming lugar sa ARM, mas expose sila sa mga high-need communities. Sa madaling sabi, ang DSWD ARM social workers ay nakatutok sa social welfare services, community support, crisis refund, and livelihood assistance habang nakikipag-ugnayan sa National DSWD. So, sa pagpasok ng BARM, ang mga tungkulin ay iniba at pinalakas sa ilalim ng MSSD. So, para malaman nyo, during the ARM is the 80% ng budget is napupunta sa mga sahod ng mga empleyado. Sa BARM era is yung 80% ng annual block grants ensured the budget is napupunta sa programs and services direct sa mga tao. Para malaman nyo, nakikita natin kung ano yung differences within the BARM, within the ARM era and the BARM area. Mas naging maganda kasi yung 80% ng budget is imbes na pupunta sa mga sahod ng empleyado, yung ginawa ng MSSD is nakafocus sila sa programs and services na binibigay nila for the individuals. The example for this, yung B-Cares ng MSSD is nagbibigay sila ng mga medical assistance, burial assistance, and financial assistance for the individuals. And also, ang kagandahan nito is meron din sa mga MPs ng members of the parliament na nagbibigay nito, mas naging maganda. Additionally, ng other region, yung mga PWD and solo parents is wala silang natatanggap na pension unlike sa BARM. Sa BARM kasi is may natatanggap sila na pension for PWD and solo parent pagpasok sa qualification, para malaman nyo that every month is nakakatanggap sila ng 500 pesos per month for the PWD and solo parent. Transition to BARM and MSSD. Ang pagpalit mula ARM patungong BARM ay nagdala ng malaking pagbabago sa paraan ng pagpapatakbo ng social welfare services dahil naging ministries na ang mga regional offices, mas naging structured, mas autonomous at mas integrated ang delivery ng services for the individuals. So, para sa mga social workers, ang transition na ito ay nagresulta sa bagong organizational system kung saan may ibang hierarchy reporting lines at standards. Mas malawak at mas specific na mandates lalo na sa social protection, peace building at community development.
Mas pinalakas rin ang authority ng MSSD kaya mas marami at mas malalim ang programang kailangan nilang i-implement at pag-adjust sa bagong priorities tulad ng mga matinding focus sa IDPs, poverty alleviation, and inclusive governance. Ang transition sa BARM at MSSD ay hindi pagbabago ng pangalan. Binago nito ang buong paraan paghahatid ng social services kaya napilitan ang mga social workers na umangkop sa mas modern at mas organized at mas strategic na sistema. Role of social workers during the DSWD ARM era. Noong panahon ng DSWD ARM, ang social workers ay nagtatrabaho sa ilalim ng Regional Social Welfare Office at sinusunod ang RA 4373. Ang kanilang roles ay nakatuon sa pagtulong sa individual, pamilya, community at sa pamamagitan ng casework, group work at community organization. Role of social worker in the BARM era or MSSD. Sa panahon ng BARM, mas lumawak at mas naging structured ang trabaho ng social workers dahil mas malaki ang autonomous ang MSSD kumpara sa dating DSWD ARM. Ang kanilang roles ngayon ay nakatuon sa first is strengthen the social protection delivery. Mas malawak na pagpapatupad ng programs tulad ng Kalahi, CIDS, UNDAD, Pamilyang Bangsamoro Protective Services, and Assistance for Individuals in Crisis. Pagtugtog sa poverty alleviation at inclusive development sa buong relihiyon. Targeted services for vulnerable groups, mas naging special programs para sa IDPs, orphans, youth, indigenous people, and marginalized families. Mas lumawak, mas naging structured, at mas maging humanitarian focus ang trabaho ng social workers sa BARM era. They handle social protection, disaster response, community peace building, at case management para sa vulnerable populations, mas malalim at mas systematized kaysa noong ARM era. Good day each and everyone, especially to you ma'am. I am S. Naira Dipakan and I am the next reporter. So my topic is about MSSD. So, ang Ministry of Social Services and Development o MSSD sa BARM ay ang pangunahing agency ng government na nakapokus sa pag-deliver ng social services sa buong Bangsamoro region. So, para silang hub kung saan pwede lumapit ang mga tao kapag may problema sa kabuhayan, health, education o iba pang pangangailangan. Sa BARM, maraming communities ang historically marginalized at kulang sa access sa basic services kaya crucial ang role ng MSSD kasi sila yung nagpaplano, nag-organize at nag-implement ng mga programs para masiguro na may tulong na matatanggap ang mga tao. So, ang MSSD rin ay parang first stop in terms of social services sa buong region kasi sila ang may direct connection sa communities. Next is the history of MSSD in BARM. So, ang pagkakaroon ng Ministry of Social Services and Development ay nakaroot sa pag-aproba ng Bangsamoro Organic Law o BUL. So, familiar naman tayo dito. So, ang BUL, ang batas na nagbibigay ng legal at political foundation para palitan ang dating ARM at gawing mas strengthened at autonomous na BARM. So, naipasa ang BUL matapos ang mahabang proses. So, sa pagitan ng Philippine Government at MILF kasama ang Bangsamoro Transition Commissions na nagsulat ng draft ng batas. Pagkatapos may pasa sa Congress na certify ito as urgent ng President at sa plebiscite noong 2019 ay inaprobahan ng mga mamamayan sa mga probinsyang sakop ng ARM. Dahil dito, ang dating mga regional departments ng ARM kabilang ang DSWD ARM ay na-reorganize at ginawang ministries, kaya dito nagmula ang MSSD BARM. Ng transition na ito ay masigurong align ang social services sa bagong governance system ng Bangsamoro at mas efficient ang pag-deliver ng tulong sa mga tao. Next is appointment of the First Minister. So noong February 26, 2019, si former Interim Chief Minister or ICM Murad Ibrahim Al-Haj ang nag-appoint kay Attorney Raisa Herradura Jajuri bilang unang minister ng MSSD. So ang appointment na ito ay simbolo ng bagong simula para sa social welfare sa BARM at nagpapakita ng seryosong commitment ng bagong government sa pagtulong sa mga vulnerable groups. Sa madaling salita, sa kanyang pamumuno nagsimula ang mas structured at organized na sistema ng social services para sa buong Bangsamoro region.
So ang reorganization na ito ay hindi lang simpleng naka-name change. Ito ay hakbang para mas mapabuti ang services sa mga tao. Dahil sa bagong sistema, mas malinaw ang rules at responsibility ng MSSD at mas coordinated ang pagtulong sa mga communities. Nakakatulong ito para ang mga programs tulad ng financial assistance, child protections at livelihood support ay ma-deliver sa tamang tao at sa tamang oras. Sa ganitong paraan, mas napapalapit ang gobyerno sa mga pangangailangan ng mga tao, lalo na sa mga marginalized at vulnerable communities sa BARM. Next is the symbolism of the MSSD logo. So, ang MSSD logo ay may circular emblem na may kulay green, yellow at red na sumisimbolize sa unity, services at identity ng Bangsamoro. Sa gitna ay makikita ang crescent moon and star na sumasailalim sa Islamic heritage ng Bangsamoro people. Nakapaligid dito ang stylized human figures na magkakahawak kamay na nagpapakita ng inclusivity at social development. Ang design ng logo ay hindi lang visual symbol, ito rin ay nagre-representa ng commitment ng MSSD sa pagpapabuti ng buhay ng mga communities sa pamamagitan ng social welfare programs para itong paalaala na ang lahat ng services ay nakatuon sa pagtulong sa bawat tao na walang pinipili o iniiwan. So, overall, ang history ng MSSD ay nagpapakita kung paano nag-evolve ang social services sa Bangsamoro mula sa DSWD ARM hanggang sa MSSD. Malinaw ang pagbabago na mas organized, mas aligned sa bagong governance at mas nakatuon sa mga tao. Ang transition na ito ay isang malaking hakbang para ma-ensure na ang social welfare programs ay effective at may sustainable impact sa buhay ng mga Bangsamoro communities. Ang MSSD ngayon ay hindi lang agency, ito ay simbolo ng inclusivity, unity at commitment sa social development sa BARM. That's all po, ma'am. Thank you po. Good morning po, ma'am. I am Hermana P. Mamaluba. So, I am the next reporter. So, my topic is all about the functions and responsibilities of the MSSD, especially in the context of the transition from ARM to BARM. So, functions and responsibilities. So, when we talk about the functions and responsibilities of MSSD, so ibig sabihin nito ay may malinaw na sistema at structure ang MSSD sa paraan ng pagbibigay nila ng services. Hindi basta-basta lang ang trabaho nila, kundi organized at well-planned. So, number 1 is social welfare services. So, first is implementation of programs that assist marginalized and at-risk individuals. So, ibig sabihin nito, ang MSSD ang nangunguna sa pagbibigay ng tulong sa mga pinaka-vulnerable na grupo sa society. So, kasama dito ang mga mahirap na pamilya, senior citizens, kabataan, PWDs at indigenous peoples. So, dati sa ARM, medyo limitado ang coverage at resources. Pero ngayon sa BARM, mas comprehensive ang mga programa. Ang social workers ay directly na nagbibigay ng tulong, nag-a-assess ng needs ng pamilya o individual at tumutulong para ma-access nila ang iba't ibang serbisyo. And next is development of social protection policies to reduce poverty and improve access to essential services. So, bukod sa pagbibigay ng tulong, ang MSSD ay gumagawa din ng policies na nagpro-promote ng social protection. Halimbawa, policies na naglalayong masigurong ang mga mahihirap ay may access sa healthcare, education at livelihood support. So, sa ARM, may mga programa pero kadalasan hindi purely coordinated sa buong region. Pero sa BARM, mas malinaw ang role ng ministry sa paggawa ng policies para mas systematic at sustainable ang social welfare programs. And next is collaboration with local government unit or LGUs to enhance social welfare initiatives. So dito naman ang MSSD ay nakikipagtulungan sa LGUs para mas mapabuti ang delivery ng services sa community level. So ibig sabihin, hindi lang sila nagbibigay ng tulong, kundi nagtutulungan din sila sa LGUs para ma-reach ang mga tao, lalo na sa mga remote at high needs areas. So sa ARM, social workers minsan isolated lang sa kanilang area. Pero sa BARM, ang collaboration sa LGUs ay nagiging mas formal at organized para mas efficient ang programs. So number 2 is disaster response and crisis management. So dito naman, so first, deployment of aid during natural disaster, conflicts, and emergencies.
So, ang ibig sabihin nito, ang MSSD ang responsible sa pagbibigay ng immediate assistance kapag may kalamidad tulad ng bagyo, baha o lindol, pati na rin sa mga conflict-affected areas. Halimbawa, nagbibigay sila ng pagkain, tubig, gamot, temporary shelter at iba pang basic needs sa mga pamilyang naapektuhan. So sa ARM, social workers ay gumagawa rin ito pero kadalasan local level lang at minsan delayed and ang delivery. So sa BAR may structured deployment plan kaya mas mabilis at systematic ang pagtulong sa communities. So next is coordination with other governments, agencies, and humanitarian organization to deliver timely relief efforts. So bukod sa pagbibigay ng assistance na nakikipag-coordinate ang MSSD sa iba pang government agencies, LGUs at humanitarian organization para mas efficient ang relief operations. So halimbawa kapag may malawakang baha, hindi lang ang MSSD ang gumagalaw kasama ang health education at local government unit para mas maayos ang assistance. So dati sa ARM, coordinations minsan fragmented, pero sa BAR mas formal at organized ang collaboration para walang naiiwang tao at mabilis ang response. Next is establishment of programs to support displaced families and communities. So, hindi lang immediate relief ang focus ng MSSD, kundi pati long-term support para sa mga displaced families o communities. Halimbawa, may mga livelihood programs, psychosocial support, at reintegration assistance para sa mga IDPs. So, sa ARM, ganito rin ang ginagawa ng social workers, pero sa BAR, mas integrated ang programs at may follow-up mechanism para mas sustainable ang tulong at matutulungan silang makabangon at sa mahabang panahon. So number 3 is child and youth welfare. So first dito is promotion of holistic development for children through targeted social programs. So ibig sabihin nito, ang MSSD ay hindi lang nagpo-focus sa basic needs ng mga bata kundi sa kabuuang development nila, emotional, social at cognitive. So may mga social programs sila na tumutulong sa skills development, health at social participation ng mga bata. So sa ARM may support programs pero limitado ang scope. So sa BAR mas structure ang programs kaya mas maraming bata ang naaabot at natutulungan sa iba't ibang aspeto ng kanilang paglaki. Of educational and livelihood opportunities for young individuals. So bukod sa basic development, ang MSSD ay nagbibigay rin ng oportunidad sa edukasyon at skills training para sa kabataan. Sa layunin nito na matulungan sila magkaroon ng mas magandang future at maging productive members ng society. So dati sa ARM may ilang educational support programs pero hindi laging consistent. Pero ngayon sa BAR mas malawak ang coverage at mas organized ang implementation para mas maraming kabataan ang mabenefit. So next is implementation of protective services for children at risk of abuse, neglect, or exploitation. So dito naman ang MSSD ay nagbibigay ng protective services para sa mga bata na nasa panganib, yung mga posibleng ma-abuse, mag-neglect o ma-exploit. So halimbawa may counseling, temporary shelter at legal assistance programs. So sa ARM, ginagawa rin ito ng social workers pero minsan limitado ang resources at follow-up. Pero sa BAR, mas integrated ang system at mas may malinaw na mekanismo para masigurong protektado ang mga bata sa lahat ng communities. So number 4 is financial and social assistance. So first dito is use of digital payment system to streamline cash assistance programs. So ang ibig sabihin nito ay gumagamit na ang MSSD ng digital platforms para direktang magbigay ng cash assistance sa mga beneficiaries. Halimbawa, hindi na kailangan ng manual na distribution na minsan delay o may risk ng error. So sa ARM, ganito rin ang ginagawa pero hindi lahat ng communities na cover at minsan mas mabagal. So sa BAR, mas efficient ang system, mas mabilis ma-access ng tao ang tulong at mas madaling ma-monitor ang distribution. So next is expansion of social insurance coverage particularly for informal workers and undeserved communities. So bukod sa cash aid, pinalawak ng MSSD ang social insurance programs lalo na para sa mga informal workers at mga community na historically undeserved. So halimbawa, coverage sa health, livelihood protection at social security benefits. So dati sa ARM, karamihan ng social insurance ay limitado sa former workers lang. Pero ngayon sa BAR, mas maraming tawang napapasama sa safety nets kaya mas protektado sila sa unexpected events tulad ng sakit o pagkawala ng trabaho. So next naman is
regulation of funds, drives, and public solicitations to ensure transparency and accountability in social welfare funding. So dito naman ang MSSD ay nagmo-monitor at nagre-regulate ng fund drives at public solicitations. So ibig sabihin, sinisiguro nila na lahat ng pondo para sa social welfare ay ginagamit ng tama at may accountability. So sa ARM, minsan informal at less regulated ang ganitong proseso. Pero sa BAR, mas malinaw ang rules at mas secure ang financial support para sa programs, kaya mas tiwala ang publiko sa pamahalaan. So number 5 is policy and advocacy. So first is promotion of laws addressing the needs of marginalized communities. So dito ang MSSD ay gumagawa at nagpro-promote ng policies na nakatutok sa pangailangan ng mga vulnerable groups. Halimbawa, kabataan, PWDs, women, internally displaced person at mga may hirap na pamilya. So sa ARM, may mga batas pero hindi palaging updated o fully implemented. So sa BAR, mas malinaw ang advocacy ng ministry para siguraduhin na ang mga batas ay naiayon sa current needs ng communities at naipapatupad ng maayos. Next is development of training programs for social workers and government personnel. So bukod sa laws, nakatutok din ang MSSD sa pagpapalakas ng kapasidad ng social workers at iba pang government personnel. Gumagawa sila ng training programs para mas mag-improve ang skills, knowledge at efficiency ng workforce. So dati sa ARM may training pero limitado at hindi regular. Pero sa BAR, mas systematic at regular ang trainings para ang social workers ay handa sa iba't ibang sitwasyon mula sa disaster response hanggang sa child protection at social assistance. So next is strengthening partnership with national and international organization for technical cooperation. So dito naman is nakikipagtulungan ang MSSD sa national government agencies at international organizations para sa technical cooperation. So halimbawa sa pagtuturo ng best practices, pag-share ng resources at pagbuo ng programs na globally informed pero locally relevant. So dati sa ARM, collaboration minsan limited lang. Pero sa BAR, mas proactive at strategic ang partnership para mas ma-enhance ang social welfare services sa buong region. So next is target beneficiaries. So ito naman yung mga target beneficiaries ni MSSD. So number 1 is individuals and families in poverty crisis of vulnerable situation. So ito ang pangunahing beneficiaries ng MSSD. Ang ministry ay nagbibigay ng tulong sa mga pamilyang may hirap o nasa crisis tulad ng nawalan ng trabaho, apektado ng conflict o nagkaproblema sa pang-araw-araw na pangangailangan. So sa ARM may support programs pero kadalasan local level lang at hindi lahat naaabot. So sa BAR mas coordinated ang programs para maraming taong matutulungan. So number 2, homeless individuals, stranded persons, and those in need of temporary shelters. So nagbibigay din ng temporary shelters at basic support sa mga homeless or stranded individuals. Halimbawa sa mga displaced na conflict o stranded. Sa transport hubs, mayroong temporary aid at assistance para maibalik sa normal ang kanilang buhay. Sa ARM, minsan limited lang ang mga shelters pero sa BAR, mas organized ang response at mas accessible ang tulong. So number 3 is returning Filipinos affected by war, calamities, or emergencies abroad. So kasama rin sa beneficiaries ang mga OFWs, returning Filipinos na napektuhan ng war, calamities, o emergencies sa abroad. So halimbawa, deported o stranded sa ibang bansa. So ang MSD ay nagbibigay ng integration assistance at temporary support para makabalik sa kanilang komunidad at makapag-adjust sa buhay sa Pilipinas. So number 4 is deportees and undocumented migrants sent back to the Philippines. So para sa deportees at undocumented migrants, ang ministry ay nagbibigay din ng basic assistance, counseling at livelihood programs para matulungan sila makabangon simula ulit sa kanilang buhay. So number 5 is orphans, abandoned children, elderly, and individuals separated from their families. So ito yung mga bata na walang magulang at elderly na nag-iisa ay kabilang din sa beneficiaries. So may psychosocial support, protective services at financial assistance programs para masecure ang kanilang well-being at protection. Number 6, internally displaced persons, victims of gender-based violence, human trafficking, and other crises. So ang MSSD ay tumutulong sa mga IDPs at victims ng abuse or exploitation. Halimbawa, may mga programs sila para sa temporary shelter, livelihood support, counseling at reintegration para matulungan sila makabangon at makabalik sa normal na buhay.
So number 7 is households and dependent of overseas Filipino workers experiences financial difficulties. Kasama rin ang pamilyang ng OFWs na may financial problems. Nagbibigay ang MSSD ng cash assistance, livelihood support at guidance para masigurong maayos ang pamuhay ng kanilang pamilya habang wala ang OFW. Number 8, indigent individuals including unemployed senior citizens and persons with disabilities. So ang mga indigent individuals, senior citizens at PWDs na walang stable na support ay nakakatanggap din ng financial aid, medical support at livelihood assistance. So sa R, may ilan lang naabot pero sa BAR, mas malawak at systematic ang coverage. So number 9, ang mga families of individuals affected by armed conflicts, law enforcement, operation, or violence. So ang mga pamilya na apekto ng conflict, violence ay kabilang din sa beneficiaries. May social protection programs, emergency assistance at counseling services para masigurong maayusan ang kanilang hardship. So last is household affected by fires or disaster beyond their control. So ito yung mga pamilya na apektuhan ng disasters tulad ng baha o iba pang calamities ay binibigyan din ng immediate relief at long-term support para makabangon. So yun lang po, ma'am. Thank you po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, and hi everyone, my name is Anwaruddin A. Gimba and I will discuss the continuation of our report, which is organizational structure. So for this part, the Ministry of Social Services and Development, also known as MSSD, uses a structure organizational framework para mas maayos and mas efficient yung implementation ng kanilang programs and services. Basically, nakadivide sila into key divisions. Okay, dito sa administrative and finance services, dito pumapasok yung team na nag-handle ng financial and human resources ng ministry. Parang sila yung backbone operations kasi sila yung nagmamanage ng budget, salaries, staffing, and other internal requirements. They also oversee budget allocations for social welfare initiatives, meaning sila yung nag-i-ensure na kung may program na need ng pondo, ma-provide ito ng tama at hindi nagkakaroon ng misuse or shortage. Okay, dito naman sa next page, we have programs and operations services. Ito naman yung division na nakafocus sa mismong implementation ng social welfare programs. Sila yung nag-work closely with provincial and city social welfare offices. Kumbaga para ma-monitor kung effective ba yung programs on the ground. They also coordinate with LGUs and civil society organizations kasi collaboration talaga yung key para maging successful yung delivery ng services. Parang sila yung nag-assure na from ministry to community para kumbaga para smooth lang yung process. Dito naman sa disaster response and management division, this division leads the emergency relief and rehabilitation programs, lalo na kapag may calamities. Sila yung direct responders during disasters. Sila yung nagdi-distribute ng relief goods, nag-a-assist ng damages at nagpaplano ng rehabilitation. They also implement proactive disaster preparedness strategies, meaning may mga training, early warning systems, and community-based preparedness na ginagawa to reduce risk bago pa mangyari yung disaster or bago pa dumating yung disaster. Dito naman sa next page, we have Protective Services and Welfare Division. Ito yung division na nakafocus sa marginalized groups tulad ng women, children, and elderly, also known or pati na rin ang persons with disabilities. Sila yung nagde-develop ng programs that promote inclusivity and social equity. Basically, ang goal nila is to make sure na yung vulnerable sectors na kumbaga hindi na iiwan and they receive equal access sa protection, welfare, and development opportunities. Dito naman po sa next page, dito sa programs and
services, programs and services offered by MSSD, the ministry offers various regular programs and nationally funded programs designed to serve its target beneficiaries. Each program addresses different social needs in the Bangsamoro region. So, dito po sa discussion na ito, i-discuss ko po yung regular programs ng MSSD in a way na mas madaling mag-gets pero academic pa rin. Kumbaga, basically, these programs exist para mas matulungan yung mga vulnerable groups sa Bangsamoro like children, youth, women, seniors, PWDs, at families na nasa crisis or mahirap yung situation. I-explain ko po or expand ko sila isa-isa. Dito naman po sa next page, dito sa number 1, Child and Youth Welfare Program. So, yung CYWP is parang all-around programs for children and youth. The main goal niya is to make sure na yung mga bata and kabataan grow up in a safe, healthy, and supportive environment. Meron silang mga activities like values formation, psychosocial sessions, youth leadership trainings, and educational support. Ina-address din nila yung cases ng abuse or neglect para ma-secure talaga yung well-being ng minors. Okay, dito naman sa number 2, dito sa KUPKUP program, yung KUPKUP program naman is para sa mga individuals na kailangan ng temporary na shelter or protection. Usually ito yung mga batang iniwan, na rescue, or walang safe na tinutuluyan. Parang short-term foster care yan where binibigyan sila ng pagkain, damit, counseling, at case management habang hinihintay pa na maayos yung long-term arrangement nila. Dito naman sa number 3, Family and Community Welfare Program. Ito naman focus siya sa pagpapatibay ng family relationships and nagpapalakas ng communities. Kumbaga kasi may mga family development session sila, parenting education, community organizing, at livelihood support. Ang idea naman nito is na kapag strong yung family, magiging strong din yung community. So, mas holistic yung approach nila. Dito naman sa Unlad Pamilyang Bangsamoro program, this program is more on economic empowerment ng Bangsamoro families. Nagbibigay sila ng livelihood assistance, trainings on financial literacy, at mga programs para mas maging self-reliant yung mga family. Basically, goal nila na hindi lang umaasa sa government yung families, but kaya nilang mag-sustain ng sarili nilang kailangan or needs. Okay, dito naman sa Angat Bangsamoro, kabataan tungkol sa karunungan program. For this program, focus talaga siya sa education at leadership ng kabataan. They provide school supplies, support for students, and sometimes transportation allowance. Pero hindi lang academics, it also includes youth empowerment activities, leadership trainings, and programs para mas maging future leaders sila na aware sa issues ng community. Dito naman sa Women's Welfare Program, the WWP is really for women empowerment and protection. They assist women who experience gender-based violence, nagbibigay ng livelihood programs, legal referrals, at counseling. Gusto ng program na mabigyan ng opportunities yung mga kababaihan para maging productive, independent, at safe sa environment nila. Okay, dito naman sa number 7, dito sa older persons and persons with disability program, ito naman for senior citizens and PWDs. They provide mobility aids like wheelchairs, medical assistance, financial help, at home visits. Goal ng program na ito is para ma-promote ang dignity at inclusion ng seniors at PWDs. Gusto nila na hindi ma-left behind yung mga vulnerable groups sa community.
Okay, dito naman sa Kalinga para sa May Kapansanan program. This program is specifically for persons with disabilities. Bukod sa assistive devices, they also offer livelihood opportunities, skills training, at rehabilitation services. Ang purpose nito is para mas maging independent and kumbaga para mas maging independent yung mga PWDs at magkaroon sila ng equal chances to participate in community life. Dito naman sa next page, dito sa Disaster Response Management Division, as a program, even if division siya, nagsaserve rin siya na major program for disaster response. Sila yung nangunguna kapag may calamity. Sila yung nagdi-distribute ng relief goods, hygiene kits, temporary shelter materials, and they also conduct disaster preparedness trainings. Goal nila na mas ready yung community at mas mabilis makarecover. Dito naman sa B-Cares program, B-Cares provides cash assistance for individuals in crisis. Especially kung may biglaang medical emergency or unexpected financial problem. Para siyang emergency fund na pwedeng lapitan ng families para hindi lumala yung distress ng family. Very helpful kasi very helpful siya kasi sa mga biglaang situations or sa mga unexpected situations. Dito naman sa hatid program, yung hatid program naman gives transportation assistance to stranded individuals like students, workers, o kahit sino na hindi makauwi due to emergencies. They also provide temporary shelter, food, and coordination with families or LGUs para safe yung pag-transfer ng individuals. Okay, dito sa emergency relief assistance, ito yung pinaka-basic na emergency support after disaster or conflict. They gives food packs, blankets, hygiene kits, at iba pang essential items para ma-stabilize yung situation ng affected families. This helps them this help them survive habang hinihintay pa yung long-term recovery programs. Okay, dito sa WASH program, water, sanitation, and hygiene. WASH ensure na may access sa clean water, proper sanitation, and hygiene education yung communities. May mga ginagawa silang construction ng water facilities, hand washing stations, and distribution ng hygiene kits, plus hygiene awareness sessions. Napaka-importante nito lalo na sa mga evacuation center or sa mga school. Okay, dito naman sa Cash for Work program, this program gives short-term jobs to individuals affected by disasters or poverty. Usually, tasks include clearing operations, repairing public facilities, or environmental cleanups. Habang nag-work sila, they receive cash na pwedeng pang-support ng daily needs nila. Win-win kasi helping the community plus giving income. Dito naman sa Ligtas Pamilya program, this program focuses on family safety and preparedness. They teach families how to prepare emergency kits, make evacuation plans, and protect their children during crisis. Basically, they help families be more ready and aware para mas safe sila during disaster. Okay, dito naman sa lingkod pamayanan para sa kapayapaan program, last is yung peace building program. This support communities affected by armed conflict through humanitarian aid, psychosocial support, and community dialogue. The goal is to promote peace, reduce tensions, and help communities recover and rebuild stronger. Dito naman sa last page, dito sa Pantawid Pamilyang Filipino Programs or also known as 4Ps,
So, ito yung 4Ps is a conditional cash transfer program na binibigay sa mga poorest families. Ang goal nito is ma-break yung cycle of poverty by helping families meet their health, education, and nutrition needs. May conditions like dapat naka-enroll sa school yung mga anak nila, may regular check-ups, at nag-attend ng family development sessions. Ang function niya is to support long-term human development ng bata or mga anak ng families. Dito naman sa Sustainable Livelihood Program, this program focuses on livelihood at income generation. Ang target nito ay mabigyan ang poor household ng skills training, starter kits, or business capital para makapag-start sila ng livelihood. Basically, function niya is to help families become self-sustaining at hindi na dependent sa assistance. Dito naman sa social pension programs for indigent senior citizens, ito yung nagbibigay ng monthly cash assistance sa mga senior citizens na walang pension, walang stable income, walang family support. Ang purpose nito is to help seniors meet their basic needs like food or medicine, at para magkaroon sila ng dignified, like kahit wala silang income source. Okay, dito naman sa supplementary feeding program, the SFP provides additional nutritious food to children enrolled in day care centers. Usually meron silang hot meals or snacks daily. Ang function nito ay ma-improve ang nutritional status ng mga bata at maiwasan ang malnutrition. Okay, dito naman sa enhanced partnership against hunger and poverty. Ito yung partnership between government agencies including MSSD para labanan ang hunger at poverty. Ang ginagawa nito is nagko-connect sila ng government institutions like schools, hospitals, prisons to local farmers. So, may market ang farmers and may food supply ang institutions function. Reduce hunger, support farmers, and mas lalakas yung food security. Dito naman sa Regional Juvenile Justice Welfare Committee, this program focuses on the welfare and protection of children in conflict with the law. Ang RJJWC ang nagsiset ng policies, monitoring, at coordination sa mga cases involving minors. Goal nito is ma-promote children's right, ma-promote yung mga rights nila, diversion programs, at rehabilitation instead of punishment. Okay, dito naman sa recovery and reintegration program for traffic person, ang RRPTP is a support program na nagbibigay ng psychosocial health, financial assistance, skill training, at reintegration support para sa mga survivors ng human trafficking. Function niya is to help traffic persons recover or regain stability and safety, reintegrate into their communities. Okay, dito naman lastly, unconditional cash transfer. The UCT provides cash assistance without conditions to eligible household. Ito yung binibigay especially during term law implementation para ma-offset ang impact ng higher prices sa poor families. Ang function niya ay immediate financial relief to help beneficiaries afford their daily needs. That's all my topic po. Assalamualaikum.